Suabe, we are here sa VinFast showroom. Located nga pala ito sa K1 Center, Asiana. And I'm very excited dahil nagkaroon tayo ng collaboration with VinFast Philippines. To give you a context lang Suabe, nung November 1 nga pala, nag-post ako sa aking Instagram account. Kasama natin ang VinFast Philippines. Nagtulungan kami at magkakaroon tayo ng 10 lucky winners, which is sasama sa akin na mag-chill, make fun, and makita yung driving experience sa pinaka-viral nilang sasakyan ngayon, which is the VinFast VF3 Tiny Titan. And alam ko naman Suabe na hindi na sa inyo bago ang isang VinFast VF3 dahil nagkaroon na tayo ng in-depth review nito. So yun na lang, aantayin natin ang mga winners natin para i-share natin ang experience. So what are we waiting for? Suabe, let's begin. Suabe, para umpisahan natin ang event for today, ipapakilala ko muna sa inyo kung sino yung 11 lucky winners natin. At eto sila! First of all, I wanna say thank you. Napaka-supportive nyo, grabe, mixed emotions talaga ako. Tears of joy ang nararamdaman ko. Ipapa-experience ko sa inyo kung paano yung driving experience, magiging pasahero ko kayo dyan. At least, di ba, mararanasan nyo yung comfort na meron ng isang VF3. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga units na available natin dito sa VinFast. So, ang tanong ko, ready na ba kayo? Ready! Well, kung ready na kayo, tara na! Woo! Quick tour and brief introduction for our lucky winners para malaman nila ang lahat ng cars na nilaunch ng VinFast here in the Philippines. As of now, 3 unit models ang available, which is this VF7 compact crossover 5-seater SUV that delivers extraordinary power and quickness on its segment. Big space and 500 kilometers ang driving range on full battery. MSRP starts at 1.4 million to 2.3 million pesos. Para sa akin na family man na ako, kasi dad na rin ako, mas pipiliin ko to kasi mas malaki yung cabin niya. So meron siyang choices na single motor or dual motor. Next is the VF5 subcompact crossover 5-seater SUV for small families and affordable SUV ito. Single motor on 38.4 kWh battery with 326 kilometers ang range and can be charged in 30 minutes only from 10 to 70%. Ito naman, nasa 135 horsepower. Tsaka yung pinagkaiba niya, chrome nga pala yung dito sa front grille niya kasi doon meron ka ng illuminated lights. Mapapansin nyo, mas shorter na to, mas compact. Pero para sa akin, mas masayang i-drive kasi pag maliit yung sasakyan. Now Suabe, I present to you the VinFast VF3. Up next is the VF3 small baby SUV or nicknamed as the Tiny Titan. Known for being charming, adorable, and efficient. Has 9 striking colors to choose from and best body as a city car for budget-conscious and young professionals. Maganda yan. After nito, gusto ko naman kayo isakay para maramdaman nyo kung ano ang experience sa isang VinFast VF3. Okay na tayo sa taas. Let's go! So guys, welcome nga pala dito sa roof deck ng building natin. Today, magkakaroon tayo ng extra challenge. May masasakripisyo na buhay ngayon, ipagdasal nyo na sila. Hindi, ganito lang yan. So, nandito na ngayon yung VF3 natin na unit. So, ito yung inaantay natin na pagkakataon para malaman nyo kung ano ang kakayahan niya because this one is fun and cute yung driving experience. So magkakaroon tayo ng by batch. Kung 11 tayo, so by 3 ang pagpasok natin dito. Siyempre, konting conversation. Paalam nyo naman sa akin kung ano ang masasabi nyo habang nasa loob kayo ng isang VinFast VF3. So ano pa hinihintay natin? Let's begin. Group yourself into by 3s. VF3. Question ako sa inyo, ano muna yung pinaka impression nyo sa dito sa VF3 pagkakita nyo? Sobrang cute siya. Cute. Baby baby. Baby baby. Parang nga siya, parang hindi siya ganun ka. Parang pag unang tingin mo parang small lang siya. As in, compact. Small siya pero alam niya yung purpose niya, no? Good for students din po. Cute, oo nga. Parang mabilis siya mag-drive. Tama. Kasi tamang gala-gala. Tamang gala-gala siya. City driving lang. City driving lang. Pwede naman highway, kaso yung range kasi
that's 210. So pag nagpapanga tayo like 80 kilometers na yon. Tapos 80 kilometers babalik ka 160. Paano pag may mga emergency pa? Naligaw ka, di ba? Very very compact siya tingnan sa labas, pero pag once na nasa loob na, super spacious niya, especially dito sa likod. Ito naman sa loob, pag nakasakay ka na, very light siya. Kasi maliit, tapos parang hindi mabigat dalhin pag dinadrive. Oo. Parang mabilis lang i-park, no? Actually, Gatsan, pwede mo isuot nga lang kahit hindi nga tama yung parking mo, mukha siya nagiging tama dahil sa sobrang liit niya. Tsaka sa lahat ng sa na-review ko rin, ito yung pinaka magaan na na-review ko kasi usually ang weight ng sasakyan umaabot ng 3,600 pounds, ganyan. Siya 800 kilos lang so parang nasa around 2,000 pounds lang siya. Kaya light lang siya. Sige, unahan ko na. For most talaga sa exteriors, ang ganda nga talaga. Lalo na yung color niya since ayun nga, parang nasa 8 or 9 colors siya available. Oo, tas syempre as a girly like me, gusto ko yung mga iris berry, tapos yung mga pink lang. Tapos sobrang comfortable niya. Sabihin natin kahit maliit siya, pero yung sa loob very spacious siya in terms of interior. Ganda siya, generally speaking, kasi kahit maliit siya, kasi diba may ibang kotse, kahit maliit, parang bulky tingnan. Maliit lang siya, tapos feel mo magsisiksikan kayo agad. Dito, kahit tingnan mo pa lang, parang alam mong kaya kayong lima agad. Kaya parang siya tiny tight, may reason pala siya. High turner siya, especially with the bright colors. Tapos biglang nung nakikita ko test drive kanina, kasya ganun karaming tao sa loob. Mapapataka ka talaga. Ang bilis niya mag-accelerate. Pinapakitaan tayo! Ayun. Tapos, ang bilis rin ng response niya kapag nag-brake. Kaya, maganda yung brake niya. It would be one of the choices that I would take kapag purchasing an EV. Ang galing. Kamusta ang comfort kahit maliit siya habang nasa loob tayo ngayon? Actually, tulog na nga po ako. Sobrang Tulog tayo, smooth. di ba? Kahit dalawa kami sa likod, madami pang space. Actually, kasya pa po isa. Parang sa scooter ka lang. Sobrang luwag ka ng harap kahit 6 feet kasyang ka. Pwede po mag-sento dito. May window kayo, no? Mga tropa-tropa na. Yes. Pang mga road trip. May mga humps. Hindi man lang ako gumaganon kasi sobrang smooth lang talaga ng biyahe. Ako, kasi matangkad ako, so dito ako sa likod umupo. So, ayun talaga, like, hindi siya yung alanganin sa akin, yung leg space. So, super comfy siya, then maluwag. Kumusta yung pakiramdam? Hindi naman siya nagra-rattle na parang, uy, nakakapagod yung kaldag niya habang nagda-drive, ganyan. Actually, surprisingly, hindi. Actually kanina, yung nagde-decide kami kung sino opo. Si Luke ata dapat yun dito sa harap kasi siya yung parang pinakamatangkad sa bus namin. Nagulat ako na gusto raw niya sa likod para matry daw. Sa bagay gusto niya tingnan yung leg space dun sa likod. Pero yun nga, comfortable ata. Oo, nagkasya pa rin siya eh. Hindi siya alanganin na parang nakakunot na. Pati yung ano niya, headspace niya kasya. Ako kasi nagda-drive ako ng sports car. Pagdating sa backseat ko, nakaganon na ako. Malaki yung kotse pero maliit yung loob. Wherein eto naman, maliit yung labas, kasya sa lahat, pero yung loob mas malaki dun sa dinadrive ko. Malambot din yung upuan. Parang pag natutulog ka, hindi mo ramdam na Umaandar, no? Parang whining sound lang yung naririnig mo. Actually, nagda-drive rin ako kahapon ng electric car. Yung kapatid ko tulog sa likod. Kasi electric car lang gamit namin, pati yung pamangkin ko eh. Yun yung advantage niya kasi hindi mo maririnig yung momentum na buwelo ng mga gear, yung pag nag first gear, second gear, usually yun yung maingay, pero ito instant kasi pag ginanyan mo, ayan yung whirling sound lang yung naririnig mo, tsaka walang nahihirapan sa kanya. Ang mapapansin mo lang pag nag top speed ka sa electric car, may limitation lang siya, kunyari na hanggang 150 kilometers. Pero bago siya dumating doon sa 150, hindi siya yung nagwawala katulad ng ibang sasakyan na sobrang ingay na bago ma-reach yung top speed niya. Siya, same yung treatment niya, kung ano yung simula niya hanggang sa umabot siya na 150, kung ano yung naririnig natin ngayon, yun lang rin yung maririnig mo hanggang mag 150 siya, tapos doon siya hindi naarangkada. Parang perfect siya pag galing sa trabaho. Pagod na pagod ka, relax feeling lang, walang rattling noise. Ganun siya. Makapahinga ka pa sa kotse. Oo. So,
panahon ngayon ng mga electric vehicle, i-consider mo ba yung VF3 na bilhin soon pag binigyan ka ng pagkakataon, syempre pag may budget ka? As a student, o kaya pag fresh graduate, parang perfect na ito yung bilhin. Okay siya sa mga fresh grad, yung bago pa lang sa pagmamaneho. Kasi yan, maliit siya, mabilis siya i-drive. Like, pansin ko rin kay Kuya Suave. In a way, very sustainable na. Since sabihin natin fully electric vehicle na siya. So, as someone na parang ambassador of sustainability, syempre eco-friendly sa environment, ito talaga yung number one choice. Since sa perception ko, hindi naman gaano mahirap mag-transition to a fully electric vehicle na. Since tayo nga, parang sa mga everyday life natin, nakaka-encounter na tayo ng mga Apple Watches natin na from that Na dati-rati, hindi mo naman isipin na, uy, charge pala yung relos, di ba? Pero afterwards, nakapag-adapt naman na pala yung mga tao. Favorable sa akin yung mga electric vehicles kasi syempre, ang gas palagi umaakit baba. Oo. Parang bawat linggo may bagong presyo. Taas, Sa baba. kuryente, di naman ganun masyado. As we cruise, smooth, napaka-smooth ng pagbiyahe natin and halos little to minimal noise na Whirling sound lang, parang whining lang. Ganun lang. Makakapag-sounds ka, tapos comfortable siya sa loob. Tsaka usually pag nagsa-sound ka, pag naka-makina ka, gusto mo para maging safe pa rin, naririnig mo pa rin yung tunog ng makina. Hinuhuli mo pa rin yun. Samantalang pag electric car, wala kang kinakailangan bantayan na baka mamaya, di ba, may yung kulang ka na sa langis o kasi sa makina kailangan may langis eh. Mamaya nagkakatuka na yung mga cylinder mo, lalo na pag mine-maintain mo na ng more than 10 years yung sasakyan. Pero pag electric car, baterya lang, walang problema, di ba? So, ayun yung maganda sa kanya. Ano sinagot niyo sa comment? Kung anong favorite color niyo? Urban mint. Urban mint. Urban mint. Masaya lagyan ng decal. Oo, hindi. Actually, when you own this, parang siya, yung personality mo pwede mong i-express sa kanya. Perfectly said. Oo. Pang araw-araw, ganun. Maganda siya. Tsaka mas tipid siya sa oil. So, actually di nga kailangan ng oil. So, talaga makakatipid ako. Electricity So, lang. maganda talaga siya for me. Oo. So, maging responsible ka po kasi syempre, hindi ka na makakapag-gas, di ba? So, magagamit mo siya ng hindi lulubos-lubos. Oo. Pag uwi ka po, na-recommend ko to sa mga parents. Wow. Yes. Papabili na yan. Papareserve Oo. na yan. Actually, maganda siya pang kunyari, second car din o Oo. parang extra lang pag doon lang Extra, pag pupuntahan, kunyari may errands ka. At saka parang bagay na bagay din siya for girls. Na Yes. driving lang. Tapos Pang may school, medyo pang office. hindi siya pure na pambabae yung itsura niya, di ba? Medyo ano din siya. Rugged siya Hindi na pa konti. oo. Ang ganda nito. Lalo na yung summer yellow. Oo. Favorite ko talaga yung white. Bias ako sa white. Oh, yung white, yung infinity black yung tawag nila. Sobrang ganda. Parang classic. Oo. Feeling ko din ako halos sa pagkaupo kasi sobrang Oo nga eh. comfy dito. So, Uy, ang bilis Yung acceleration niya, like, hindi siya diba? Oo. Tsaka yung braking niya. Okay naman, oh. Hindi siya yung bigla, para Ang mabigla-bigla. acceleration Oo. niya. Bukod sa smooth ka po mag-drive, ang smooth din talaga sakyan ng car. Yes. Thank you for that. Oh, okay, satisfied tayo doon. Lahat kayo may moment doon. 5 stars Ayos, ka po. ayos. 5 stars ang Grab Drive. I hope nag-enjoy kayo sa test drive natin at palakpakan nyo ang sarili nyo kasi naka-survive kayo sa challenge natin. Natapos na tayo sa test drive natin, may inihanda lang tayo na games. Magbabasa ako ng question. Paunahan na lang kung alam niyo yung sagot, raise your hands first and we will be the judge kung sino ang unang nakapagtaas ng kamay. Pag namali naman, antayin yung pag sinabi kong steal. O magbabasa ako 3 question and syempre, meron kayong libreng goodies galing sa VinFast. Okay, first question. Multiple choice. Oo. How many tires are there in Nebiro lang? How many colors does VF3 have? Letter A, 7. B, 8, C, 9. Go! Sino na una? Ako.
Your answer is wrong. Hindi, joke lang. Tama. Tama. So you will be awarded and you will receive your VinFast goodies and you're out. Kasi meron ka na eh. So give chance to other. Childhood Dream, congratulations. Thank you po. Meron pa tayo natitirang 2 prize. Oh. I think sa sobrang dali nito, hindi na ako magbibigay ng multiple na mga choices. Pwede nyo nang erase yung hand nyo, di ba? What is VF3's hero color? Ayun. Summer yellow is correct. Here's your VinFast goodies and you're out. O sige, out ka na. So, last question. Wala nang multiple choice ha. What is the expected range of VinFast VF3? Expected range. Gano'ng kalayo? Your answer is wrong. 215 is correct. Sayang. Okay? Picture muna tayo. Yung mga nanalo. And together sa mga mga nag-join, mga participants. Mga hindi nanalo, isama pa rin natin. David. Yan. Dito na ako. Suabe, it's been a long day. Pero syempre, nag-enjoy naman ako and very thrilling and exciting lahat ang nangyari ngayon. Ang haba at ang ganda ng pinagdaanan natin. Anyway, nais ko munang pasalamatan yung 11 lucky winners natin na talaga naman naging super supportive. Naramdaman ko yung effort nila and congrats nga pala sa inyo. And syempre sa VinFast for making this possible na sana hindi lang ito yung huling pagkakataon, marami pang kasunod ito. Kasuabe, don't forget to follow me on my social media platforms para lagi kang updated sa mga reviews na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Also, pag finalo mo yung mga social media accounts ko, idamay mo na rin ang VinFast Philippines. Follow their social media pag gusto mong abangan yung mga future innovations natin. Okay? Meron nga pala tayong showroom dito sa Asiana, sa Alabang, sa Iloilo, Cainta, Isabela, at syempre VinFast EDSA. Lahat ng mga location nila and contact number, ilalagay na lang natin dyan sa pin comment below. And I hope you all had fun, Kasuabe. Maraming salamat. So for that, thank you, God bless, more power and more performance.